Have you ever felt na parang lowbat ka na kahit kagigising mo pa lang? Naranasan niyo ba yun? Like, parang pagod kahit kagigising lang? Oops, wait. Hala ka, baka nakulam ka na. Or baka kulang ka sa lambing. Kidding aside, baka biomolecules problem yan. Ganito kasi yan. Kapag kulang ka sa carbohydrates, wala kang energy. Kapag naman kulang ka sa proteins, parang hindi nagre-recover yung katawan mo. Kapag sobra ang lipids, aba, hello cholesterol ka dyan. At kapag may problema sa DNA, mas malalim na issue yan. Yes, you heard it right. Our body has different biomolecules found inside the cell. And of course, they are important in our body. Ano nga ba yung biomolecules? Biomolecules are special molecules that help living organism to survive. Ganon ka-special si biomolecules. Matatagpuan siya sa lahat ng living organism tulad ng tao, hayop, halaman at bakterya. Also, sila yung tumutulong sa ating katawan para mabuhay, lumaki, makagalaw at gumana ng maayos yung ating katawan. Para silang employees sa loob ng cells dahil bawat isa may kanya-kanyang trabaho. Hindi ba sila napapagod? Or, wait, tama ba yung tanong ko? Baka hindi talaga sila pwedeng mapagod. So, hindi talaga sila pwedeng mapagod dahil kapag tumigil sa pag-function ng biomolecules, maaaring huminto ang normal na paggana ng cells at ng buong katawan. Pero, sino-sino ba yung mga biomolecules na yan? Nagtataka ka din ba? Ang biomolecules ang responsable sa halos lahat ng proseso ng ating buhay. Malaking problema kapag hindi sila gumana ng maayos. Ibig sabihin, kapag hindi gumana ang biomolecules, maaaring manghina ang ating katawan. Malaki ang chance na masira ang ating organs at pwede rin tayong magkaroon ng diseases or tuluyan ng mamatay ang cells. Kapag maraming cells ang namatay, maaaring huminto ang paggana ng organs at ng buong katawan. Kaya ang biomolecules ang foundation ng ating buhay dahil sila ang nagpapatakbo sa lahat ng proseso sa loob ng ating katawan. And here are 4 major biomolecules. So first ay proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids. Each of them has a different structure and functions, but all of them work together to maintain life. First, we have proteins. Si proteins ang tinatawag ng workers ng cell dahil sila ang gumagawa ng karamihan sa mga halagang trabaho sa katawan. Katulad ng pagbuo ng muscles, pag-repair ng tissues, pagdala ng oxygen, paglaban sa sakit, at pagpapabilis ng chemical reaction. At alam niyo ba na ang proteins ay gawa sa amino acid? Ang pagkakasunod-sunod ng amino acid ang nagbibigay ng hugis at function ng proteins. Ngunit, may mga proteins din naman na tinatawag na enzymes kung saan pinapabilis niya ang chemical reaction sa ating katawan. Dahil kung walang enzymes, magiging napakabagal ng maraming proseso sa ating katawan. Proteins are made of amino acid containing carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, sometimes sulfur. Siyempre, meron din tayong carbohydrates. Ang carbohydrates ang main source of quick energy of the body. Alam niyo ba kung bakit siya ang main source of quick energy? Bakit hindi sina protein, lipids, or nucleic acid? Ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan ng mabilis na energy ng katawan dahil ang pinakamadaling i-break down at gawing glucose. 3 elements ang bumubuo kay carbohydrates, which is known as CHO. Si carbon, si hydrogen, at syempre si oxygen. Sa loob ng cell, mahalaga ang carbohydrates dahil sila ang nagbibigay ng energy na kailangan para magawa ng cell ang kanilang mga gawain. Ang energy na ito ay ang ginagamit para sa paggalaw ng muscles, paglaki at pagdami ng cells, pagtransport ng nutrients at waste materials, at maging sa pag-iisip at paggana ng utak. Isang halimbawa na ang brain ay nangangailangan ng malaking amount ng glucose upang makapag-isip at makapag-function ng maayos. Bukod dito, may carbohydrates din sa outer surface ng cell membrane. So,
Ang mga carbohydrates na ito ay nakakabit sa proteins o lipid at nagsisilbing identification markers ng cells. So, para silang ID or yung name tag ng bawat cells. Tumutulong sila upang makilala ng cells ang isa't isa at malaman kung alin ang normal cells at alin ang harmful organism tulad ng bacteria at viruses. So, mahalaga ito lalo na sa immune system dahil tinutulungan itong protektahan ng katawan laban sa sakit. Lipids are commonly known as fats and oils. Tulad ng carbohydrates, binubuo rin sila ng carbon, hydrogen at oxygen or yung CHO. Mas kaunti ang oxygen nila kumpara naman sa carbohydrates. So lipids are important because they store long energy. Ibig sabihin kapag kulang na ang carbohydrates, maaaring gamitin ng katawan ang stored fats bilang source of energy. Protect organs, keep the body warm, and form the cell membrane. Ang cell membrane ay pangunahing gawa sa phospholipids na nagsisilbing protective barrier sa paligid ng cell. So, dito pinoprotektahan nito ang cell at kinokontrol kung ano lamang ang maaaring pumasok at lumabas. Lipids ay hydrophobic, which means they do not mix with water. Nucleic acids are biomolecules na responsable sa pag-iimbak at pagpapasa ng genetic information ng katawan. Sila ang naglalaman ng instructions kung paano gagana, lalaki at magre-reproduce ang cells. May two types ang nucleic acid. So first we have DNA which is yung deoxyribonucleic acid at RNA ribonucleic acid. So sa DNA contains the instructions for how cells should function and how traits are inherited. RNA naman helps carry this instruction to produce proteins. So, si nucleic acid ang mainly found in the nucleus of the cells. They are essential for growth, reproduction, and protein synthesis. Ngayon naman, ano ba yung mga cells at anong mayroon sa kanila? So, elementary pa lang tayo, pinakilala na sa atin si cells at ang mga bumubuo sa kanya. Si cell ang pinakamaliit na unit ng ating buhay. Lahat ng living organisms, kabilang ang tao, hayop, halaman, at bakterya ay binubuo ng cells. Sa loob ng cell ay may iba't ibang bahagi ng tinatawag na organelles. Bawat organelles ay may espesyal na trabaho upang mapanatiling buhay at maayos ang paggana ng cell. Upang magawa nila ang kanilang function, gumamit sila ng biomolecules tulad ng carbohydrates, lipids, proteins, at nucleic acid. So, sila ay may kanya-kanyang role sa loob ng cells. So, we have cell membrane. So, ang cell membrane ay ang panlabas na covering o protection ng cell para itong pader o yung gate ng bahay na kumokontrol kung sino lamang ang maaaring pumasok at lumabas. Mayroon siyang lipids kung saan ang pangunahing bumubuo sa cell membrane ay phospholipids. So, ang phospholipids ay may hydrophilic head o hilig sa tubig at hydrophobic tails o umiiwas sa tubig. Dahil dito nakakabuo sila ng protective barrier sa paligid ng cell. May proteins din sa cell membrane na tumutulong sa pagpasok ng nutrients, paglabas ng waste materials, at communication ng cells. Ang carbohydrates sa membrane ay nakakabit sa proteins or lipids. Siya ang nagsisilbi bilang identification markers or parang ID ng cells. So, tinutulungan nilang makilala ng immune system kung alin ang normal cells at alin ang harmful bacteria o viruses. So next, we have cytoplasm. So ang cytoplasm ay jelly-like fluid sa loob ng cell kung saan nakalutang ang organelles. Dito nagaganap ang maraming chemical reaction, mayroon siyang carbohydrates, ito ang nagbibigay ng energy para sa activities ng cells. Proteins naman ang tumutulong bilang enzymes upang mapabilis ang chemical reaction. May structural proteins din na sumusuporta sa shape ng cells. Also, we have nucleus and control center or yung utak ng cell.
dito naiimbak ang genetic information. Mayroon siyang nucleic acids kung saan makikita dito yung DNA at RNA. So, ang DNA, ang blueprint o instruction manual ng katawan. Nakalagay dito ang instructions kung paano gagana, lalaki, at mag-reproduce ang cells. So, ang RNA naman ang nagdadala ng instruction mula sa DNA upang makagawa ng proteins. So, may proteins din sa nucleus na tumutulong sa pagkontrol ng DNA activities. Mayroon din tayong ribosomes. Ito yung tinatawag na protein factories ng cells. So, mayroon siyang RNA kung saan tumutulong sa pagbabasa ng instruction mula kay DNA. Mayroon din siyang proteins. Dito ginagawang proteins na kailangan para sa growth, repair, enzymes, at body functions. So, ang mitochondria naman ay kilala bilang powerhouse of the cell. So, dito ginagawang energy ng cell. Mayroon siyang carbohydrates, ginagamit ng glucose mula carbohydrates upang makagawa ng ATP o energy. May enzymes o proteins dito na tumutulong sa cellular respiration. So, ang membrane ng mitochondria ay gawa naman sa lipids. So, mayroon din tayong endoplasmic reticulum. Ito ay parang transport system ng cell. So, may dalawang uri nito. Merong rough ER. So, sa rough ER may ribosomes. Ito involved sa paggawa ng proteins. So, mayroon siyang proteins at RNA. So, dito ginagawa at tinatransport ang proteins. So, next naman ay sa smooth ER. So, wala siyang ribosomes. Lipids are involved na biomolecules dito. Dito ginagawang lipids at tumutulong din ito sa detoxification o pagtatanggal ng harmful substances. So, mayroon din tayong Golgi apparatus. So, ito ay parang packaging at delivery center ng cells. So, mayroon siyang proteins kung saan inaayos at binabalot ang proteins bago ipadala sa iba't ibang bahagi ng cells. So, sa lipids naman, ito ang tumutulong sa transport at secretion ng lipids. So, ito naman ang nagdadala ng carbohydrates chains sa proteins at lipids. Also, we have lysosomes. So, ito ay parang cleaning system o garbage collector ng cell. Mayroon siyang proteins kung saan may digestive enzymes dito, nagbe-breakdown ng waste materials, toxins, at silang organelles. So, mahalaga ito upang mapanatiling malinis at healthy yung ating cells. In short, ang cell ay parang isang malaking factory o lungsod. May power supply, workers, security, transportation system, at control center. Ang biomolecules naman ang tumutulong upang magawa ng bahagi ng cell ang kanilang trabaho. So, kapag may biomolecule o organelle na hindi gumagana ng maayos, maaaring magdulot ito ng disease tulad ng diabetes, cancer, or yung genetic disorder. Kaya mahalagang maintindihan natin ang biomolecules dahil sila ang nagpapanatili ng buhay at maayos na function ng ating katawan.